Nalaman ni Hiei na natalo na ang dalawa niyang kasama kaya nagplano siyang bawiin ang dalawang artifact mula kay Yusuke. Balak niyang gamitin ang mga ito para sakupin ang mundo ng tao gamit ang huling artifact, ang Shadow Sword. Kinabukasan ng umaga, makikitang nagkukat class na naman si Yusuke at kausap si Botan. Ipinaliwanag ni Botan ang tungkol sa ikatlong artifact at sa demonyong may hawak nito. Naputol ang usapan nang dumating si Keiko at nakita sina Yusuke at Botan na magkasama. Lumapit si Botan para batiin si Keiko pero biglang binatukan siya ni Yusuke at pinaalalahanan na hindi siya kabilang sa mundo ng tao at lalo lang magiging magulo ang lahat. Tumakbo palayo si Botan at naiwan si Yusuke para magpaliwanag kay Keiko. Ayaw makinig ni Keiko at umalis na lang, sinundan siya ni Yusuke. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Hiei ang lahat gamit ang kanyang Dragon Eye. Kumpiyansa na siya na may plano na siya para mabawi ang mga artifact. Pauwi mula sa paaralan, nag-iisip si Keiko tungkol sa nakita niyang magkasama sina Yusuke at Botan. Habang naglalakad, nadaanan niya si Hiei na agad gumamit ng Shadow Sword at pinatulog siya. Sa paaralan naman, nagbabala ang Demon Compass kay Yusuke na may demonyo sa malapit. Tumakbo siya palabas at sinundan ang direksyon ng compass at nasalubong niya si Botan. Sinabi ni Botan na bihag si Keiko ng kalaban kaya lalong nag-init ang ulo ni Yusuke. Dumating sila sa isang bodega at sinalubong sila ng mga taong kontrolado, may pulang bilog sa noo. Lumitaw si Hiei at ipinakita na hawak niya ang mga taong iyon gamit ang kanyang Dragon. Inilabas ng dalawang tao si Keiko na wala pa ring malay. Hiniling ni Hiei na ibigay ni Yusuke ang dalawang artifact kapalit ng kaligtasan ni Keiko. Ibinigay ni Yusuke ang Orb of Bust at ang Forlorn Hope. Ngunit niloko pa rin siya ni Hiei at sinabing kontrolado pa rin niya ang buhay ni Keiko. Nakakita sina Yusuke at Botan ng hiwang lumitaw sa noo ni Keiko na unti-unting bumubukas at naglalabas ng pulang mata. Sinubukan ni Botan pigilan ito gamit ang lakas espiritu. Humanda si Yusuke na lumaban kay Hiei para itigil ang kontrol kay Keiko. Sinabi ni Hiei na ang lunas ay nasa espada niya at hinamon si Yusuke na kunin ito kung kaya niya. Biglang lumipad si Yusuke at sinuntok si Hiei sa panga kaya bumagsak ito. Bumawi si Hiei at sinabi na nataman man siya ay hindi pa rin siya nadisarmahan. Gumamit si Hiei ng sobrang bilis para lituhin si Yusuke pero nasundan pa rin siya ni Yusuke at muling sinuntok ang kanyang panga. Sa sobrang galit, nagbago si Hiei sa anyong demonyo, lumabas ang mga pulang mata sa kanyang katawan at naging berde ang balat niya. Nabigla si Yusuke at napigil siya ng isang spiritual binding. Binugbog ni Hiei si Yusuke at muntik na siyang tapusin gamit ang espada nang biglang hamarang si Kurama at sinalo ang atake. Tinamaan si Hiei ng dugo sa mata kaya nabulag sandali at nakabawi ng kaunti si Yusuke. Muling lumakas si Yusuke at nagpalitan sila ng suntok ni Hiei. Nang mapagtanto ni Yusuke na hindi siya mananalo sa ganoong paraan, tumakbo siya palayo. Hinabol siya ni Hiei at biglang humarap si Yusuke at pinakawalan ng Spirit Gun. Naiwasan ito ni Hiei gamit ang bilis niya at nanghina si Yusuke matapos ang atake. Akala ni Hiei ay panalo na siya, pero biglang bumalik ang Spirit Gun at tinamaan siya mula sa likod, kaya siya ay nawalan ng malay. Nalaman na ang Forlorn Hope ang nagbalik ng atake at tinamaan si Hiei nang hindi niya inaasahan. Nanalo si Yusuke, binigay ang lunas kay Keiko, nakuha ang tatlong artifact at natapos ang kanyang misyon. Bumalik si Yusuke Urameshi sa dati niyang gawain na pag-cutting class. Lumapit si Botan at sinabi na naibalik na ang mga artifact sa Spirit World bago pa dumating si King Enma. Dahil nadumihan ng Orb of Bust, nabasag ang Forlorn Hope at kinalawang ang Shadow Sword, nalaman ni King Enma ang nangyari. Dahil nabawi pa rin ang mga ito, maliit lang ang parusang ibinigay niya kay Koenma, isang simpleng palo. Sa huli, biglang lumitaw si Keiko at muntik nang himatayin si Yusuke sa gulat. Makikitang naghahiking si Yusuke sa gubat. Mas maaga sa linggong iyon, sinabi ni Botan kay Yusuke na may bagong mission siya galing kay Koenma. May isang sobrang lakas na fighter na ang pangalan ay Genkai na balak ipamana ang kanyang lakas sa taong sa tingin niya ay karapat-dapat. Pero may demonyong si Rando na gustong agawin ang lakas ni Genkai at gamitin ito para manggulo at maghasik ng chaos. Sinuhulan ni Botan si Yusuke ng concert tickets para tanggapin ang mission, kaya napao siya agad. Balik sa kasalukuyan, umakyat si Yusuke sa mahabang hagdan papunta sa dojo ni Genkai. Pagdating niya sa taas, nakita niya ang daan-daang fighters na nag-aabang. Napagtanto ni Yusuke na may pa-contest pala si Genkai at ang winner ang makakakuha ng lakas niya. Sa dami ng kalaban, nakasalubong niya si Kuwabara na nagkwento kung gaano raw ka-OP si Genkai. Biglang bumukas ang pinto ng dojo at lumabas si Genkai na isang maliit at matandang babae, parang lola pero boss vibes. Diretsahan agad si Genkai at sinimulan ng unang round. Naglabas siya ng malaking palayok at pinakuha ang lahat ng papel sa loob nito.
Ang may pulang marka sa papel ay papasa sa next round. Ang test na ito ay para lang sa mga may sapat na lakas espiritu dahil sila lang ang kayang magkulay pula ng papel. Pumasa sina Yusuke at Kuwabara habang maraming iba ang ligwak agad. Dahil dito, may dalawang fighters na na-trigger at sinugod si Genkai. Isang tingin lang niya at pinakawalan niya ang lakas espiritu kaya lumipad ang dalawa at bumangga sa gate. Nabigla ang lahat sa lakas niya at lalo itong nagpa-hype kina Yusuke at Kuwabara. Nagsimula ang second round sa loob ng dojo. Nakita ng lahat ang iba't ibang machines tulad ng punching machine, bato-bato pick na machine, at karaoke machine. Kailangan pumasa sa 2 sa 3 laro para umusad sa next round. Lakas espiritu pa rin ang basehan dito. Sa punching machine, naka 129 points si Kuwabara. Sumunod si Yusuke at naka 155 points. May isang kalaban na naka 175 points. May ibang sumubok sa karaoke at bato-bato pick. Sa huli, 20 fighters ang pumasa, kasama sina Yusuke at Kuwabara. Ang third round ay pagtawid sa isang delikadong gubat. Sinabi ni Genkai na may panganib sa bawat sulok kaya ang matitibay lang ang makakalusot. Kahit may natakot, karamihan ay tumuloy pa rin. Tumakbo ang mga fighters sa gubat at si Genkai ay madaling nauna. Sinabing maghihintay na lang siya sa dulo. May mga nabiktima ng traps at may mga gumamit ng skills para makatawid. Pinili ni Yusuke ang diretso na daan para mas mabilis. Pero hinarang siya ng grupo ng Demon Bats at ng leader nilang si Baldok na tinakot siyang papatayin kung hindi siya aalis. Hindi umatras si Yusuke at nakipagbakbakan. Mabilis ang mga demonyo pero chill lang kay Yusuke dahil mas grabe na ang mga nakalaban niya dati tulad ni Hiei. Tinalo niya si Baldok ng madali at nagpatuloy sa gubat. 3 oras matapos magsimula ang challenge, 7 fighters ang lumabas ng gubat at si Kuwabara ang unang lumabas. Hinanap niya si Yusuke at nag-alala na baka hindi ito umabot. Sinabi ni Genkai na hindi na siya pwedeng maghintay at kailangan ng tumuloy sa next round. Biglang dumating si Yusuke mula sa gubat at sinabing na-delay siya dahil sa malaking demon bat. Nabilib si Genkai dahil si Baldok ay isa sa pinakamalakas niyang bantay. Dahil dito, pinayagan niya si Yusuke na magpatuloy kasama ng 7 iba pa. Ang 8 pumasa na fighters ay umabot sa final round kung saan maghaharap-harap sila. Pero may twist, maglalaban sila sa dilim. Ipinilit ni Genkai na dapat kayang makakita ng mga fighter gamit ang lakas espiritu nila. Ang unang laban ay sa pagitan ng ninja bodyguard na si Cosmaro at ng contract hitman na si Kuroda. Nakakita si Kuwabara ng mga saglit na galaw sa laban. Sa simula, mukhang lamang si Kuroda, pero sa huli si Cosmaro ang nanalo matapos maglabas ng Spirit Blast mula sa kanyang kamay. Ang ikalawang laban ay kina Shoren, isang batang psychic trainee, at Shinpo na isang palaboy. Muntik na, pero si Shoren ang nanalo matapos ang dikitang laban. Ang ikatlong laban ay kina Kuwabara at Musashi, isang swordsman. Eksperto si Musashi sa espada at matindi niyang binugbog si Kuwabara. Pero sa isang punto, ginamit ni Kuwabara ang lakas niya at nabali ang espada ni Musashi. Galit na galit si Musashi at muling umatake. Sa sobrang desperado ni Kuwabara, biglang nagbuo ang lakas espiritu niya sa basag na espada at pinakawalan niya ang spirit sword. Tinamaan si Musashi at tuluyang bumagsak kaya umusad si Kuwabara sa semifinals. Sa break, pinaalala ni Koenma kay Yusuke na hindi pa tapos ang trabaho niya dahil kailangan pa niyang hanapin si Rando at pigilan itong makuha ang lakas ni Genkai. Biglang lumitaw si Botan at sinabi na tutulungan niya si Yusuke sa paghahanap sa demonyong hinahanap niya. Napansin ni Kuwabara na may kausap si Yusuke na cute na babae kaya sumingit siya at nagyaya ng date hanggang sa tawagin na ni Genkai ang mga kalahok para sa susunod na laban. Ang sumunod na laban ay kina Yusuke at Kabano, ang lalaking naka 175 puntos sa punching machine. Napansin ni Genkai na kampante si Yusuke kaya naghagis siya ng sindang sigarilyo sa harap ng mukha nito at muntik na siyang tamaan bago ito gumulong sa dilim. Nagsuot si Kabano ng kakaibang helmet at pumasok silang dalawa sa dilim para maglaban. Pagkasimula ng laban, mabilis na nakuha ni Kabano ang lamang at halos alam niya lahat ng galaw ni Yusuke sa dilim. Madaling binugbog ni Kabano si Yusuke. Nag-cheer sina Botan at Kuwabara habang sinusubukan ni Yusuke na bumawi gamit ang malalakas na suntok pero hangin lang ang tinatamaan niya. Muling tinamaan si Yusuke ng malakas at bumagsak. Ipinaliwanag ni Kabano na ang helmet niya ay night vision kaya kitang-kita niya ang bawat galaw ni Yusuke sa dilim. Hirap huminga si Yusuke habang nagtatapos ang laban. Kahit paulit-ulit na tinamaan, tumayo pa rin si Yusuke laban kay Kabano at umaasang makakahanap pa ng paraan para bumawi. Nang umatake ulit si Kabano, hinawakan ni Yusuke ang braso nito para hindi na naman siya mawala sa dilim. Pero dahil sa sobrang lakas ni Kabano, binuhat niya si Yusuke at ibinato palayo.
Ngayon, hindi na makalapit o umatake sa malayo si Yusuke dahil lagi siyang nababara. Panic mode na siya at nag-iisip ng solusyon. Biglang naisip ni Yusuke na gamitin ang huli niyang alas, ang ray gun. Nag-iipon siya ng lakas sa nakaturo niyang daliri. Ramdam ni Kabano ang lakas pero kampante pa rin siya dahil hindi naman siya nakikita ni Yusuke sa dilim. Umatake si Kabano para tapusin na ang laban at papalapit na sana siya mula sa likod ni Yusuke. Biglang humarap si Yusuke at pinutok ang ray gun diretso sa gulat na si Kabano. Tinamaan siya sa ulo, nabasag ang helmet niya at bagsak siya agad. Nagulat si Kabano kung paano siya nakita ni Yusuke. Ipinaliwanag ni Yusuke na noong binato siya kanina, palihim niyang isinuksok ang sigarilyong hinagis ni Genkai sa sinturon ni Kabano. Dahil doon, may guide si Yusuke kung saan siya babarilin. Dahil dito, nanalo si Yusuke at umusad sa semifinals. Nagsimula ang semifinals sa bagong lugar sa ilang ng mundo ng mga espiritu. Pinili ni Genkai ang unang laban, si Kazumaro laban sa sobrang pagod na si Yusuke. Desperado na si Yusuke dahil nagamit na niya ang ray gun at kulang na ang lakas niya. Si Kazumaro ay isang napakabilis na ninja at madaling binugbog si Yusuke na pagod na pagod. Sinubukan ni Yusuke ang uppercut pero mintis. Napansin ni Kazumaro na may natitira pang lakas si Yusuke kaya gumamit siya ng spirit-seeking shurikens. Naiwasan ni Yusuke ang unang atake pero napansin niyang sinusundan siya ng mga shuriken kahit saan siya pumunta at tinamaan siya sa sumunod na atake. Kailangan na talaga ng solusyon kaya tumingin si Yusuke kay Kuwabara at sinabing siya na ang bahala. Diretso niyang sinugod si Kazumaro para sabay silang bumagsak. Naisip ni Kazumaro na gagamitin ni Yusuke ang style niyang ibalik ang atake sa kalaban kaya ginamit niya ang special move na tumalo sa una niyang kalaban. Biglang nawala si Yusuke sa harap ni Kazumaro. Nabigla si Kazumaro at tinamaan siya ng sarili niyang shuriken at tuluyang natalo. Nagulat sina Botan at Kuwabara sa biglang pagkawala ni Yusuke. Inakala ni Genkai na sa sobrang desperado, nailabas ni Yusuke ang lihim niyang teknik. Pero maya-maya, may kamay na lumitaw mula sa maliit na lawa. Lumabas si Yusuke at nalaman na aksidente lang pala siyang nahulog sa lawa habang pasugad kay Kazumaro. Dahil doon, nawala siya sa paningin at bumalik ang shuriken kay Kazumaro na naging dahilan ng panalo ni Yusuke. Umusad si Yusuke sa final at hihintayin ng mananalo sa laban ni Kuwabara at Shoren. Lumapit si Botan kay Yusuke at bumulong na mukhang lumiit na ang listahan ng pinaghihinalaan. Hindi maaaring si Kazumaro si Rando dahil kung siya yon, babalik siya sa tunay na anyo nang siya ay mawalan ng malay. Pareho nilang napagtanto na si Shoren ay posibleng si Rando na nakadisguise. Sobrang kampante si Kuwabara dahil wala siyang nararamdamang lakas kay Shoren. Ganoon din ang pakiramdam ni Botan at Yusuke. Napaisip sila kung sumali ba talaga si Rando sa paligsahan dahil parang wala namang malakas na aura. Nagsimula ang laban ni Kuwabara at Shoren at mabilis na binanata ni Kuwabara si Shoren ng suntok hanggang bumagsak ito. Nagulat ang lahat sa sobrang hina ni Shoren. Biglang naglabas si Shoren ng secret move na Fireball Flash at nagpakawala ng mga apoy papunta kay Kuwabara. Pero may baon pala si Kuwabara. Nilabas niya ang Spirit Sword at ibinalik agad ang mga apoy pabalik kay Shoren na nasunog ng todo. Mukhang sure win na si Kuwabara at naghanda na siya para sa final hit. Pero biglang gumamit si Shoren ng kakaibang salita na siyang susi sa pinakagrabe niyang teknik, ang Birth Invocation. Sa loob lang ng ilang segundo, lumiit si Kuwabara na parang langgam. Kahit uod, mukha ng higanteng elepante sa paningin niya. Sinabi ni Genkai kay Yusuke na ang mga gumawa ng spell na iyon ay patay na ng daan-daang taon. Kaya imposible sanang magamit iyon. Doon nag-click kay Yusuke na si Shoren talaga ang hinahanap niya. Siya si Rando na nakadisguise. Sinamantala ni Shoren ang sitwasyon at walang awang dinurog si Kuwabara gamit ang kamao niya, binasag ang lahat ng buto nito at halos maging baldado habang buhay. Sa galit, sinubukan ni Yusuke na sugurin si Shoren pero pinigilan siya ni Genkai dahil tuloy pa ang laban. Maya-maya't idineklara ni Genkai na panalo si Shoren at inutusan siyang bitawan si Kuwabara. Ibinato ni Shoren si Kuwabara at bumalik ito sa normal na laki. Dali-daling lumapit sina Yusuke at Botan kay Kuwabara, kabadong-kabado kung buhay pa siya. Buti na lang, buhay pa rin si Kuwabara kahit wasak mode. Habang inaalagaan nila siya, si Shoren naman ay interesado at todo usisa sa teknik ni Genkai. Mas galit pa sa galit si Yusuke ngayon. Kahit pagod na pagod siya kanina, bigla siyang naglabas ng malakas na spiritual power at inatake si Shoren habang nagsisimula ang final ng paligsahan ni Genkai. Sinipa ni Yusuke si Shoren at binugbog siya ng todo. Tumalon si Shoren sa ere at nagpakawala ng isa pang special move, ang Wind Cutter. Ang hangin ay naging paikat na matutulis na talam at tinamaan si Yusuke.
Hindi na makalapit si Yusuke sa harap dahil mapupunit siya ng mga umiikot na talem. Pero tuloy pa rin siya sa atake. Tumalon si Yusuke at dumaan sa gitna ng mga talem saka isinugod ang braso niya diretso sa leeg ni Shoren at ibinagsak siya. Buhay pa si Yusuke at inisip niyang tapos na ang laban at panalo na siya. Pero ipinaalam ni Genkai na hindi pa tapos ang laro. Ipinamukha niya na hindi ganoon kadaling talunin si Rando. Biglang lumindol ang paligid. Mula sa ilalim, nagsimulang mapunit ang katawan ni Shoren at may lumabas na tunay na anyo niya, isang demonyong nilalang. Ngayon, kaharap na ni Yusuke ang bangungot niya at ang matagal na niyang hinahanap, si Rando.